Magandang hapon, magandang araw sa ating lahat ng mga followers, viewers dito sa ating YouTube channel. Dito tayo ang pagbabalik ni Kuya Leva sa channel, no? Dito sa ating nasanayan ng maganda pakinggan, magandang panoorin, sayang mga sinasabi pa may katotohanan, no? Talaga naman, may katotohanan. So, ito tayo sa ating magbigay tayo ng reaksyon, magbigay tayo ng opinion sa ating mga kababayan, no? Kasi mga kababayan, si Inday VP Sara Duterte ay nanunumpa na nga siya ay tatakbo pagka presidente sa Republika ng Pilipinas, no? Okay. Tsaka nanghingi siya ng tawad sa ating mamayang Pilipino dahil siya ay nagiging katandim ni Marcos Jr. So mga kababayan, totoo naman yun, no? Na niloloko lang ang mamayang Pilipino, no? Yung may balak pala si BBM na ibang layunin na ay limasin niya ang pera ng mamayang Pilipino, no? Lilimasin niya. So nagkatotoo pala. So, kaya ang mga Duterte, si Duterte mismo ay talagang dinadala sa daig, no? So mga kababayan, hindi tayo mag-alinlangan dito o magsayang ng oras o panahon. Suportahan natin si Sara BP Duterte, ha? So kasi ang layunin ni Sara nga mabalik ang pag-angat sa ating bansa, nga masagana, no? Na hindi ba tayo magutuman ang mamayang Pilipino, no? Hindi tayo magutuman. So mga kababayan, ang mga layunin ni Sara ay hindi sa buong Pilipinas natin o buong mundo natin ay dapat tayo magkakaisa, no? Magtagumpay tayo sa layunin niyang kagustuhan natin o kagustuhan niya na umaangat ang ating bayan. Kung bakit? Para sa kinabukasan sa ating bayan, kinabukasan sa ating mga anak, no? Yun ang mga layunin na ni VP Sara. So para sa akin mga kababayan, no? Kung ako lang, sa akin lang, no? Opinion ko lang ito. Opinion ko ito. Ang layunin ko sa buong bansa natin ay umaangat, moasinso, no? Makakain tayo ng masarap na pagkain, makabili tayo ng medyo mura-mura, mababa ang presyo, masagana tayo sa mga investment, no? Mga negosyante na kapasok sa atin dito, at saka paangat ang ating bayan. Yun naman ang layunin ko rin. Sa akin lang ito. Opinion ko lang ito, mga kababayan, no? So mga kababayan, kaya nga nanumpa na si VP Sara pagka-presidente, no? Kasi gusto niya nga magtagumpay ang mga plano ni VP Sara Duterte. Ay kahit sino naman, no? Opinion ko naman uli, no? Ako lang sa opinion ko uli. Natural. Gusto ko magtagumpay, no? Sa pangarap natin, hindi kay pangarap niyo, pangarap ko, kundi sa lahat ng sambayan ng Pilipino o sa mga pangarap ni VP Sara
Hindi kayo para sa kanya lang yan eh. Hindi para sa ating lahat, no? Mga sambayan ng Pilipino. So, wala nang ibang layunin ni BP Sara na may muunlad ang ating bansa, masagana, makabili tayong masarap na pagkain, medyo makabilita ay medyo mabababa ang presyo. Hindi nga kagaya ngayon ang bigas pa lang mahal na, no? Sobrang mahal ang bigas is ulam, no? Grabe, ang karne pa lang 3.20 ang kilo, no? So mga kababayan, saan ka na ba ito ng presyo, no? So ang kita mo kulang pa, di ba? Kulang pa. So ang yung mga arawan mo magkano lang to 600, 800. Kulang pa, no? So yun ang mga mga kababayan. Layunin ni BP Sara, no? Siya ay magiging ng presidente, no? So hindi natin sayangan ang panahon o nanghingi nga siya pa sorry, no, sa atin mga mamayang Pilipino. Nagbigay siya ng sorry na pinagsisihan niya tungkol sa pakikitan din niya ni Marcos na wala bang nakikita natin nga magagandang mga project, no? Ang nakikita lang natin si presidente ay Duterte ay kidnap, no? Kinikidnap doon sa daig. Gisurrender doon. So ito ring mga ICC, mga gutom, parang mga buaya, no? Itong mga ICC talaga, sasabihin ko sa inyo, no? Mga ICC, mga gutom, buaya. Kagaya ni Marcos, buaya yan si Marcos, ha? Sabihin ko dito, Marcos, buaya kang pinampak, ha? Buaya ka talaga. Ang sarap mong murahin. Kung pwede lang murahin kita dito sa social media, pwede kitang murahin, ha? Kung pwede lang. Pero mahirap na magmura ako dito, no? So ikaw wala kang dinudulot sa mamayang Pilipino. Kung hindi ang dinudulot mo o binibigay niyo sa mga mamayang Pilipino kagaya sa amin, nakaw ka, ha? Inanakaw mo yung mga pera ng buhis naming mamayang Pilipino. O wala kang kwintang presidente ka, ha? Sabihin ko talaga sa iyo, wala kang kwintang presidente ka. Ilang taon ka na humahawak sa bansa natin. Anong binibigay mo? Ha? Wala kang kwenta eh. Kung di nabuko yung pag-control nyo, walang bagyo nga nagkasunod-sunod, hindi kayo hindi mapansin. Ngayon, hinahanapan na kayo ng mga mamayang Pilipino, hinanapan ka na namin pera kung saan ang pera. Ngayon, nililihis naman ninyo. Nililihis ninyo ang mga usapin. Napunta naman sa mga tinatawag ng sa West Philippines, no? Napunta naman sa West Philippines, mga kababayan. Bakit kaya? Ha? Bakit napunta man sa West Philippines? Dahil nililito-lito ninyo ang mamayang Pilipino, no? Niligaw-ligaw ninyo ang mamayang Pilipino. Dito ngayon, ang aming BP Sara Duterte ay mula sa pagka-presidente. Ngayon, nga ka ngayon. So dito pag-usapan natin, tuloy tayo, ha? Tuloy ito, mga kababayan. Ang ating mga mga kababayan, para malalaman natin, naalala ba ninyo ang mga hinain na impeachment, 3 impeachment na dahil tungkol kay BP Sara nga mawala sa pagka-vice.
kung naalala niyo mga kababayan, hindi sila, si Inday Sara, hindi ma-impeach yan. Bakit? Masasabihin ko dito sa inyo o hindi na lang? Hindi na? Sige, sabihin ko na lang dito para malaman nyo itong mga senador, mga kupal, ha? Mga kupal, mga mangnanakaw dito sa PDAP scam, ha? Ito, number 1 talaga, si BBM. Magaling magsinungaling. Oh? Alam mo yung BBM, galit na galit kami sa iyo. Sabihin ko lang sa iyo, totoo, ha? Galit kami sa inyo. Bakit di ka na bumaba? Sana matuluyan ka na sa imong sakit. Di ka na mabubuhay. Ha? Sana matuluyan na. Hindi ka na. Kaya nga sabi nila dito, nabasa ko, ay isa lang ang hindi nakapirma sa iyo. Isa lang ang hindi pa nakapirma. Ano kaya yun mga kababayan? So, balik tayo. Mga kababayan, si BP Sara may kaso nga plunder. Plunder. Ngayon, impeachment, no? Ngano, bakit nga may impeach si Sara? Gustong ma-impeach ang mga senador dyan, mga nanakaw, mga buaya, no? Mga gutom, ha? Mga gutom sila, mga buaya, mga alaga ni BBM, ha? Mga alaga yan ni BBM, alaga naman ni sino? Ay ka-BBM mga alaga yan, ha? Gusto silang ma-impeach si Inday Sara. Hindi kung sino makapirma diyan sa impeachment. Siyempre, pipirma yung mga senador para ma-impeach si Sara. Ngayon, nagdalawang isip sila ngayon, mga kababayan. Bakit? Sila kung makapirma sa impeachment ni Inday Sara, ay maging kawawa sila. Ha? Hindi na makabalik sa posisyon. Ha? Pangalawa, kung hindi rin sila hindi sila makapirma, o hindi magpirma sila yung mga senador sa impeachment ni Inday Sara, ano mangyayari? Pagalitan silang amo. Sino bang amo nila? Si Marcos, ha? Yung number 1 buaya. Sasabihin natin dito. Kung magalit, ha? Totoo naman yun ang sinasabi natin. Hindi tayo, ay nako po, pasakahan mo kami kaso BBM. Yung sinasabi namin, totoo yung sinasabi namin, ha? Nasaan na yung pera ng mamayang Pilipino? Yun ang tanong namin. Kung kayo magpasaka ng kaso sa amin mga vloggers, tanungin ka namin, nasaan na ang pera naming mamayang Pilipino? Kung di ka pa buaya. Ngayon, mga kababayan, yun ang sinasabi namin dito ay magiging mga kakampi ni Marcos, mga senador, mahirapan sila, ha? Para silang bibingka nga na ay mayroong init sa ibabaw, may init sa taas, no? May apoy. May apoy sa taas, may apoy sa ilalim, no? Para silang tinatawag ng bibingka. Tawagin natin bibingka sila. Kasi kung hindi sila makapa-impeach ni Sara, kung hindi makapagpirma, no? Talagang sila ay mawala sa posisyon. No? Ngayon, kung makabalik sila sa posisyon, hindi rin sila napirma, lagot sila sa amo nilang buaya. Ay paano? Wala sila, no? Kaya hindi sila ano na lang nila yung mga tinatawag yung mga sinungaling na lang nilang mga gawa-gawa ba? Pabrikit ng mga sinungaling, no? Mga kababayan. Napapabrikit na lang yung sinungaling yan sila. No? Kaya nga
hindi sila mananalo kung si Sara ay o presidente, ano? Kasi ang mahal siya sa mamayang Pilipino, si Inday Sara. Mahal siya sa mamayang Pilipino. Mahal siya. Sorry ha sa mga kumakain dyan, sorry kasi Makati ang lalamunan ko mga kababayan. So yun, siya ay nagiging na ano yung mga ano, hindi na mapigilan ang pagpresidente ni Sara. Naming mga supporters ni Sara. So kahit pa anong gagawin yung budol-budol dyan sa eleksyon, alam na namin yan, mga kababayan, alam na namin. So yun na nga, ikaw na kasi may balance na. Oh, ilagay mga dyan. kababayan, Utak na naman na itong hayop na to. yun ang mga problema dyan sa ating mamayang Pilipino, na nasa kanila kung magpadikta sila sa ibang mga posisyon, kasi sila ay ibilihin nila yung boto nila sa mga mamayang Pilipino. Halimbawa, bilihin nila ng tag 1,000. So mauubos yung pera nila. So di sila makinabangan, kasi ang mga taong mamayang Pilipino magulang na ngayon, di ba? Magugulang na. Hindi kasi kagaya noon na ay nagiging sunod-sunuran. Di na magpabudol. Budol na diba? Nabubudol na ang mamayang Pilipino. Kaya ulitin pagpapabudol din na. Wala ibudol yan. Sus, ikaw BBM, bababa ka na lang, uwi ka na sa kung saan ka. Hindi Pilipino, ha? Sabihin ko sa iyo, hindi ka Pilipino, kaya kung Pilipino ka, hindi mo pinapahuli si Duterte, ha? No. Kaya kung Pilipino siya, hindi pahuli siya si Duterte. No. Sa taga saan ba si BBM? Ibang lahi yan, ha? Taga mga ano yan, mga tawag nito, taga ICC yun. Members ICC yan. Kaya nga magaling mangnakaw, ha? Magaling mangnakaw yan. Di na tayo magtaka pa. Magagaling magnakaw yan. Hindi yan Pilipino si BBM. Bakit? Kung Pilipino pa, hindi magnakaw yan, ha? Hindi magnakaw yan. So ayong mga Duterte, Inday Sara Duterte, yun ang tunay Pilipino, ha? Yun ang tunay Pilipino. Lumalaban sa kapwa Pilipino, lumalaban sa pinaglingkuran niya ang mamayang Pilipino, pati ang ating jurisdiction, pinagtatanggol niya ang ating jurisdiction. Kasi si BBM mo lang yan. Kung Pilipino yan, si BBM ipagtanggol yung jurisdiction. May jurisdiction tayo, no? May batas tayo, no? Bakit doon nililite si BBM sa ibang lahi, sa Netherlands? So madalit sabi, si BBM ginawa na lang niyang panakit butas dito. Namimira lang yan, maliliban sa mamimira, mangnakaw sa pera mismo natin. Magaling talaga, magaling. Nagagamit niya si BBM, si Sara, no?
Nagagamit niya si Sarah. Oh, galing. Ang galing. Ngayon, sinisiraan na si Sarah nga nagkakatandim na sila. So, ang lalim ng ano nyo, ang mga sinasabi nyo. Kaya, BBM, ikaw ba'y magpresidente o ako o ikay mag-vice o ako ba'y mag-vice? Magaling, magaling. Magaling budol. No? Magaling si Marcos. Talaga magaling. So, sa kagalingan mo Marcos, hindi ka Pilipino, baba ka na dyan, layas ka na dyan. Layas ka na sa Hawaii, no? Taga Hawaii ka yan eh, no? So, yung ama mo nandoon sa Hawaii, di ba? Hindi ka man taga rito. Putya. Hindi ka taga rito. BBM, hindi ka taga rito. Ang ama mo, isang mangnanakaw. Pero kahit mangnanakaw ang ama mo, may nakikita nga project. Oo, nakikita ang project. Sa'yo, walang nakikita. Kung may project ka, hindi nga tapos eh. Ha? Pero ubos na ang pera. Tapos na ang pera. Nasaan ang pera? Yan ang tanong namang mamayang Pilipino. Ngayon, si BBM hindi na naghimatay na si BBM. Ha? Naghimatay ka na. Madali sabi, ano ba yung tawag, yung isang mupirma na lang, yung ang tawag yun, bitok, tawag yun, hindi ko yun, sorry. Ang isa lang na hindi mupirma sa'yo, sabi nila, kalansay na eh. Matuluyan ka niyan. Matuluyan ka niyan. Maawa ang mamayang Pilipino sa'yo, nawawala ang awa. Dahil sa mga ginagawa niya. Nawawala ang pag-aawa sa mamayang Pilipino. Dahil kung naawa sa iyo, talaga. Kaya si Claire Castro, yung tagapagsalita sa iyo, sinungaling din. Ubod ding sinungaling. Kagaya ring ubod ka sinungaling, BBM ka. Ha? Sa mga alipuris mo, ubod ka sinungalingan. Ito si Claire Castro, para kang ano ba to si Claire Castro? Abogada to o hindi? Bastos kasi magsalita to si Claire Castro. Parang walang pinag-aralan. Diba? Walang pinag-aralan to si Claire Castro. Yung tagapagsalita ni BBM. Ubod kasi sinungaling. Pati lahat na sila. Ubod kasi sinungalingan. So, itong hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube natin, pindutin na niyo itong bell button, updated na tayo kung ano may kaya upload natin araw-araw, ay tanggap tayo ng magagandang mga balita, no? So, magsamantalain na natin to. Uulitin ko dito, si Sara Duterte ay isa nang maging presidente, no? Sa 2028, siya na ang maging presidente 2028, ha? So, yan ang pag-ingatan. Tapos may parating na pang sa January, February ba yan? January. Sa malawakang portista papunta ng Malacanang. So, makasama na ako niyan mga kababayan, ha? Magsama-sama na tayo kasi kabuuhan na yan eh. Walang pasok ang mga yan. So, ulitin ko once again, magandang gabi sa inyong lahat, no? Magpatuloy pa rin tayo sa ating mga reaction bilang commentator sa ating YouTube channel. Tayo po ay magpasalamat na ni YouTube, umaangat ng ating YouTube channel, no? So, para sa iyo, mga kababayan, ikaw ang nagtagumpay, nakatulong sa ating sa YouTube. Pindutin mo uli ang bell button para tayo updated araw-araw. Maraming salamat. God bless. Mabuhay yung lingkod, si Kuya Liba,
patuloy pa rin. Thank you po, mabuhay.